saudan nira, imebo, ay sisi, yi lien rana litan ay ninay. Tani ilay niwathat, in identify ba chiubiao hay ni. Lidung kwantipia yandidi, sungmunulan si li sigigarne. Lana hay nira evi nifay anibia yan nan ang lion trong height konlan. Ansian tinli suhayni, megita agip ayan ni kain. Andalora niku vikia lian nanikanan, an vagi vagi. Holoran gives viku anita ginaglan ilay. Lichion mirlay, nu enzaman yit dian nati li chanwi a. Trongnes, lidungkwan asinikyu. Lidungkwan vumbidane vongikyu, kinkuvang raksa. Lichion nase an yiran to ande ane yit ane. Lidungkwan siku ni usaw. Kulilivay is, trong li livelne, ayan analifitri kwa choin in anay andulad na. Rai, takya ni siyan chahon niden nika hailuin nay, anay diayesa. Vatne, lirachion basiad kim songti, kuwatan kalidungkwan ni vo ndu diambo. Ang so, lirachion nenzik songte, lidungkwan ndi ntu vo solane. Kubidelne, ndigi ni try kwa kai it hailuin vai lidungkwan. No aina, hindi isa 02 fitri kwa Q hailuin girane, nitin nai identify la by hailuin lanay cho layer m. Ang renitasiyan ni aidne say aladan yan, nane ang uang anan it si jik. Lichion yon li say ndi si jik di danilu. Hoga sir naitian liso kaid and nane and lulidungkwan. Si biyan gidan hai, talid nito sao, lichion hinhin, Nailadan ni 22 kanidimay, tamini 16 na bantay. Alwichion nalan ikamil, yilbay, gil neway litin chanwi iwan. Lidungkwan ngay, kwan natunuhay ni, gil yip tiwi, lir anay si li fightiane. Tasi yanahay kuba, yiln airne uiliran no. Sil gibne konbo gidikya, ngay ni neway litin ni sedjik da ndi anegi. Banyi dilay mang CNAAN, tabyun lasig niya nilay no. An iran lan dun loy li ayan, yan kia li siyan moy mong ay. Yen na, may irindigi yam yan kilay edku, and ilcn, ay. Lidungkwan tinti hanyi danting, yit is hailuin litay. Lito si lir, leser nay, lo hay giral nduso kitrikwarn kos hailuin di. Lichion linhin lanting, ho, si ese giral kusiane. Gita, kulay rabihoch, taadyahu, nigi ida laksem. Susi admi, tisaw tafay ladye. Lichion niden ilayan, ayan kile thay. Ay nikwatag na si tung vo dine wiathayan. Sinikin horgen ni ananli, hikwitian, highly, Kuvilili, ho idi elan, ni talay. Riksong sibli dungkwan, lichion nde so siyan de yit lulon hanti. Vai kita al hintay, kuban mani adan si al haitian, li si li diam yan ligie ane. So ha it lulauti, lidungkwan baksoitan, vagan fai yi vain hausaw. Identify la ianti, nuwe hochki ayan, si gis lian seneka haini. Na ilasir nay, ni ian fai. Hiyan sen lidungkwan yan ibne lian sen kalichian kin kubiu rasaw. Sigana kai kilay nane liasian, ridilulon han aq. Lichian lenas chuthua, vai ay. Identilasir nay, sili yan hiram lon han sumthie hai niang chinli. Kaya kalidungkwan risang sias, labay chion bikwang iuraksa, so siyan labay dan kim yan siyan, ram raso nanivoon. In anali ilay atibir ni ASEAN, dan kim nan yan le mujinyan. Vatne, kuvaran laso nan vodan kim, lon hanti at chin. Lidungkwan ang chin li niya nhin kay kilay laway chion loti. An kwaisang, yun liya in laway chion lon han kwa, ninhin ni tay than kim. Lalan naiksong ri, kuram raso vomu viantay, biene, fa yan kalidungkwan. Elulung nane an ra. Lawachi si Jentso, Nenlan, Lia Lusaw. Kudanek ni kai kilay andi via te turianvo ang siat li nan eskanlan. Ando lesi lia lantia anakin kuvemu, lawachi ulura, aniksong asan. Lidungkwantin li q ilay ndu 37 nilay.
An hitay din, yeluan, kukai jikwan niyo anim. Rikway sang loy chion, yan end tiu yan siyan salan. Ande ilir an yan lidungkwan vui eksong, ay kon likyu, lanay ati bsty. Elwe chion nis yan serat so ran lidungkwan, nini ay ebne entatin nilay, yebne anay. Elwe chion ane, unen niyan tewi yed tiyan kayan tay, kuay rot ay hot malese. Ending eksoy nirne se hindi sao. La nane, nani li elen van magay. Lidungkwan inan ute, kwitil, li that ay ans vai nanas chin exat as. Ki den ikin nani si kagyavis kipa. Enman yath bungsong, voden 47, so ki laway chion kai ijikwan ni anim, kubi rene hailuin vai lidungkwan itiye. Tijan yan yana cho aneg ni an lead nana nitian kuksat hinne tira no. Jini kwenta kidura, kula loechion, yane. Ay kakati, limion kuan mingi, ay kalimion, kontray kirane kaliguan siong. Luan huka anhlay da songsong nikaw li chakin ni se chan dalawa, mathat ay si dalawa, ay thought. Minivad va ahay anhlay, ni vaiti, ay kavani an doy anido. Limion at kulese vay ang niligip chuin. An lanting, anxin li li kwan yen lm. Lasiye, du vay an hay yan. Elwichion nid nisir, ay nasaw, mlm. An li kakusi ye la nila lan li ilay bit ngay an lalay Lichahan mutin, Henry, ray, konalen yan, ni vay tray, lal saw bit kaya. Limay ni banwi, q yan. Bao ginikina, elsin hibni tabesin how, an den da anhem. An hiran ilir siyan chavi laway ni lian negilane la yan. Leche ni edibayri, mxinli, bitijan q siyan fixinli, siyan hu la siray. Limay lilanting, la so siyan chohay tiran diran Anheman, so ilayan lawachion vui rarni yan hiri. Kudne, akabalir yan ilayane. Limayon yan detera loitui, laigaku Kay andi yaiti mathat feni, nane. Ngunit sa tingin ko, mas mauunawaan ito ng mas mabuti para sayo. Isang uri ng pambihirang gamot na tinatawag na ringita, ipinakita ko ang isang maliit na basong salamin. Kinuha ito ni Licheon sa kanyang kamay, at sa isip niya, ito ay isang uri ng mataas na antas ng gamot na ang Magic Tower ay makakagawa lamang ng 500 bawat isa 0 taon. Pagkatapos ay nagsalita siya, kapatid, binigyan mo ako ng ganitong mahalagang bagay. Taos puso si Licheon, talagang salamat, kapatid, ang pasasalamat na yon ay nagdulot ng kaunting gulat kay Limion. Tumingin siya sa kanya ng ilang sandali bago nagsalita, medyo kakaiba ka, hindi ba? Naguluhan si Licheon at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Si Limion ay masiglang nag-explain, yung mga tao na nakilala ko dati ay itinuturing akong kalaban, kaya't ang pakiramdam na ito ay parehong bago at masaya. Agad na pinutol ni Licheon, may kaunting hindi pagkakaintindihan, kapatid, na nagdulot ng pagtaas ng kilay ni Limion. Nagpatuloy siya, hindi naman ako hindi tumitingin sa iyo bilang isang kalaban. Dahil ipinanganak ako sa angkan na ito, ikaw rin ay isang kalaban ko. Tiwala si Licheon, kaya't huwag mo lang akong tingnan bilang isang batang umiibig. Baka isang araw, ako ang maging pinakamalaking kalaban mo, di ba? Umaasa ako na magkakaroon tayo ng isang masayang kompetisyon. Ang sinabi niyang iyon ay nagdulot ng malakas na tawanan kay Limion. Nagtawa siya, pagkatapos ay inikot ang ulo ni Licheon, sige, babalik ako sa araw na ikaw ang maging pinakamalakas na kalaban ko. Tumingin si Licheon sa kanyang nakatatandang kapatid, at sa isip niya, ang aking nakatatandang kapatid ay palaging nagmamahal at nagproprotect sa akin. Sa pagkakataong ito, tiyak na ako ang magpoprotekta sa kanya. Ngumiti siya ng mahinahon sa mahalagang nakatatandang kapatid na ito. Ilang araw pagkatapos, sa dagat, dumating na ang ikalawang pagsusulit ng pamilya Sungmoo para sa seremonya ng pagbibigay ng pangalan. Ang mga pamilyar na anino ay nakatayo sa bangka, diretsong patungo sa destinasyon, ang Xichtan Island, isang pulo kung saan ang kulay ng lupa ay nagbabago ayon sa densidad ng mana sa hangin. Mula pa noon, dito na ginaganap ang seremonya ng pagbibigay ng pangalan ng Sungmoo.
Unti-unting lumapit ang bangka sa pulo, at nagsalita ang tagahatol, ngayon ay ituturo ko ang tungkol sa seremonya ng pagbibigay ng pangalan. Ang mga ginoo at ginang ay kailangang makaligtas sa Xichdan Island sa loob ng 3 linggo at patunayan ang kanilang sarili. Ang mga kagamitan na ibinigay sa lahat ay upang matukoy ang lokasyon. Maliban sa mga sitwasyong pang-emergency, dapat itong dalhin palagi. Ang huling pagsubok ay magbubukas sa loob ng 2 araw pagkatapos ng pagtatapos ng 3 linggo. Pareho silang nagsimulang isuot ang mga kagamitan pagkatapos maipaliwanag ang mga patakaran. Good luck, sabi ng tagahatol bago iniwan ang 2 sa pulo. Tumingin si Hoa kay Licheon, may gusto akong pag-usapan. Huminga siya ng malalim, mukhang nagdesisyon na ang tao. Si Hoa na nakatayo sa tabi, ay walang pakialam, ano. Si Licheon ay kalmado, mula pa noong pagsasanay, palagi kang may gustong sabihin. Si Hoa ay nahulog ang puso, mabilis na nagsalita, yun, paano mo nalaman? Tumingin siya kay Licheon na parabang tanga, paano ko hindi malalaman? Sabihin mo na makikinig ako. Ang sinabi niyang ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Hoa. Inalis niya ang locator mula sa kanyang katawan, pagkatapos ay lumingon kay Licheon, nagbigay ng senyales, ilagay mo na rin ang sayo. Agad na kinuha ni Hoa ang isang maliit na bote ng likido, ipinakita ito sa harap ni Licheon, delikado ito, ang pangalan ay M.A. Mong. Nagsalita siya na nagdulot ng gulat kay Licheon. Ipinaliwanag ni Hoa, epektibo lamang ito sa mga bata na wala pang 15 taong gulang. Kung ma-expose sa hangin ng higit sa 5 minuto, kusa itong maglalaho. Kapag pumasok sa katawan, ito ay magdudulot ng Agad na kinuha ni Hoa ang isang maliit na bote ng likido, ipinakita ito sa harap ni Licheon, delikado ito, ang pangalan ay M.A. Mong. Nagsalita siya, na nagdulot ng gulat kay Licheon ipinaliwanag ni Hoa, epektibo lamang ito sa mga bata na wala pang 15 taong gulang. Kung ma-expose sa hangin ng higit sa 5 minuto, kusa itong maglalaho. Kapag pumasok sa katawan, ito ay magdudulot ng pagbara sa mana sa mahabang panahon. Biglang naging seryoso si Licheon, sino ang nagbigay sa'yo nito? Itinaas ni Hoa ang bote at inalog, ayokong sabihin sa'yo. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang kamay upang itapon ito sa isang malaking bato. Isang hampas at ito'y nabasag sa piraso, nakita mo? Wala nang ebidensya. Ang bilis ng kanyang pagtapon ay nagdulot ng pagkabigla kay Licheon. Tiwala si Hoa, talagang tatalunin kita ng patas, hindi ko kailangan ang lason na ito. Kaya't kailangan mong ibuhos ang lahat ng iyong lakas sa laban. Ang sinabi niyang iyon ay nagbigay ng emosyon, kay Licheon masaya siyang tumugon, hindi mo na kailangang sabihin, nakaplano na akong gawin yon. Nakatayo si Hoa doon, puno ng sigla, ayos, pero huwag masyadong magpakabaliw sa gitna ng pulo kung hindi mo pa alam ang lugar, delikado yon. Si Licheon ay walang pakialam na sumagot, alam ko na. Baka nag-aalala ka para sa akin. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, si Hoa ay sumigaw ng inis, nag-aalala. Ang takot ko ay baka hindi ka pa nakalaban sa akin, ay namatay ka na sa kung saan. Habang nagsasalita, biglang may malakas na tunog na umabot sa kanilang pag-uusap. Pareho silang tumingin sa direksyon ng ingay, si Hoa ay nagbigay ng aliw, huwag kang mamatay ha. Uuna na ako, at kinuha ang kanyang bag, nagsimula ng umalis. Si Licheon ay nakatayo doon, nakatingin sa kanyang anyo, medyo nalungkot, umalis na. Kahit na sinabi niya yon, sa isip niya, hindi iyon ang aking layunin, kundi ang gitnang bahagi ng pulo. Determinado siya, sige, alis na rin ako. Diretsong patungo sa gitnang bahagi ng Xichdan Island, sa panig na ito, ang mga tagahatol ay nagmamasid. Isang tao ang nagsalita, talagang anak ng ika-8 anak ng Sungmo, hindi pa man nagsisimula ay natapos na ang kanyang unang misyon. Maraming mga halimaw ang kanyang napatay. Sa kabuuan, ito marahil ang kanyang unang tunay na laban, ngunit ang mga kakayahang iyon ay hindi basta-basta. Mukhang nagpakita siya ng mga ideya sa loob ng 47 araw. Sa oras na ito, si Lee Dongquan sa isang sulok ay nagbigay ng opinyon, ang batang ito ay hindi dapat ganito. Akala ko, dapat ay umabot ito ng 2 buwan. Kahit na may talento, hanggang doon na lamang, tila may ibang tao na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Akala ko, dapat ay umabot ito ng 2 buwan. Kahit na may talento, hanggang doon na lamang, tila may ibang tao na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Si Lee Dongquan ay nagmamasid sa mga kilos ni Licheon sa screen. Mukhang nakatuon siya sa mga kilos ni Licheon, ngunit, ano ba talaga ang ginagawa ng batang iyon? Sumagot si Lee Dongquan mula sa likuran, mukhang naghahanap siya ng lugar na mapagtataguan.
Nagsimula nang mag-usap ang lahat sa silid, parang daga na natatakot na tumatakas. Tama, talagang anak ng Sungmo. Si Lee Mi-on ay nagsalita, sa ganitong mapanganib na lugar, ang paghahanap ng lugar na mapagtataguan ay talagang matalino. Walang dapat ikahiya. Ang lalaki sa sulok ay hindi nakasagot, sumang-ayon, talagang ganon. Ang mga tao sa paligid ay tumawa. Siguro dahil masyado naming pinansin ang batang ikawalong anak kaya mataas ang aming mga pamantayan. Habang nakatingin sa screen, bigla siyang nagsalita, sa pamilya Sungmo, ang pagiging karaniwan ay isang kasalanan. Ang matanda ay nagbuhos ng balbas, umiti ng bahagya, tama ba? Lahat sa inyo ay sumang-ayon, kung isipin mo, ganon nga. Isang tao na may dugo ng Sungmo ngunit kumikilos na parang karaniwang tao, talagang nakakatawa. Si Lee Mi-on ay nakaupo roon, nakapikit ang kamay, sa isip niya, bumababa at nilalait ang isang bata dahil sa kanyang pinagmulan. Mula kailan naging ganito ang aming angkan, o marahil ay talagang ganito na kami palagi. Tumingin siya sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit, ano ba talaga ang balak ni Lee Cheon na gawin na patungo sa gitnang bahagi ng Sichuan Highland? Si Lee Mi-on ay lihim na tumingin sa tabi. Si Ti-hee ay nakaupo, kumakagat sa kanyang mga kuko, ano bang iniisip ng batang ito? Medyo nawawalan siya ng pag-asa, hindi lang siya ang nalilito. Si Lee Mi-on ay bumuntong hininga, ano ba talaga ang balak mo, Lee Cheon? Sa oras na ito, natagpuan na ni Lee Cheon ang isang lugar, dito na. Nakatuon siya sa paggawa ng mga kakaibang kilos, sinusunog ang ilang uri ng mga halamang gamot, tila may ginagawa. Sa panig na ito, ang mga tagahatol ay nagmamasid, yenen, hindi masama ang kakayahan sa pagtatago. Talagang nagulat ang mga tao, biglang nagsalita, sandali, hintayin mo. Ano bang ginagawa ng batang iyon? Sa screen, si Lee Cheon ay unti-unting inaalis ang kagamitan mula sa kanyang kamay. Ang mga tagahatol ay nagulat, tanging ilang salita na lamang ang naisip, hindi ba siya? Sa oras na ito, ginamit niya ang mga dahon upang takpan ang kagamitan. Sa screen, biglang nawala ang signal ng kamera. Si Lee Dongkwon sa silid ay hindi na makapagpigil, tumawa ng malakas, talagang hindi ko mawari. Ang dalawang tao sa harap ay walang magawa kundi hawakan ang kanilang mga ulo, nawawalan ng pag-asa. Sa panig ni Lee Cheon sa oras na ito, pagkatapos takpan ang kagamitan, siya ay huminga ng malalim, hindi na kailangang makita ng iba. Patuloy niyang ginamit ang mana mula sa singsing sa kanyang kamay, ngayon, maaari na akong gumamit ng walang hanggan. Isang espada ang lumitaw sa hangin, nasa Sichuan Island na ako, kaya't dapat makakuha ng mas marami hanggat maaari. Si Lee Cheon na may puno ng tiwala, hawak ang maliit na espada sa kanyang kamay, sige, umalis na tayo. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay nagbago, tinitingnan ang tubig na tila nakakalason sa kanyang harapan. Alam niyang ang oras ay tumatakbo, siguradong tapos na. Sa sobrang nakakatakot, ito ba talaga ay tsaan ng mahika? Walang sinuman ang mag-isip na ito ay tubig na hinalo mula sa mga halamang mahika. Si Lee Cheon ay nahihirapan habang pinapainit ang gamot at nagmamasid sa paligid, kahit na wala akong pera para bumili ng mga elixir. Kaya't kailangan kong sumama sa mga tao na nagtitinda ng gamot at mga alchemist para makahanap ng mga halamang mahika. Naalala niya ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na ang Sichuan Island ay puno ng mahika sa hangin, kaya kailangan itong samantalahin upang mapalakas. Si Lee Cheon ay walang magawa, sinabi na rin ng kanyang nakababatang kapatid na kung uminom ng tubig na hinalo mula sa mga halamang mahika, tiyak na mas magiging epektibo. Tumingin si Lee Cheon sa mga halamang gamot na lumulutang, ang kanyang mukha ay nagbago, pinapakalma ang sarili, ayos lang. Ang mga halamang gamot na lumulutang ay naubos na, nagkalat sa lupa. Naisip niya, talagang parang lasa mula sa impyerno. Ang nag-iisang laban ay opisyal na nagsimula sa loob ng 3 linggo, pansamantalang itinigil ang kwento ng pangunahing tauhan. Ang eksena ay lumipat sa ika-18 araw ng seremonya ng pagbibigay ng pangalan sa opisina ni Lee Mi-on. Habang si Lee Mi-on ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento, isang pamilyar na boses ang biglang umabot mula sa labas, pasensya na, maaari ba akong pumasok? Nagulat siya, ngunit agad na sumagot, pumasok ka. Ang may-ari ng boses na yon ay pumasok, hindi nakakalimutang maging magalang, yumuko at humingi ng tawad. Pasensya na sa abala habang ikaw ay nagtatrabaho. Si Lee Mi-on ay nanatiling maunawain, agad na inilagay ang pag-uusap sa sentro, tiningnan ang kanyang mukha, tiyak na may masamang balita. Tiyak na may masamang balita. Ang dumating na nag-ulat ng impormasyon ay walang iba kundi si Lee Kang-hyun, ang vice-kapitan ng Than Kim Team, na nasa ilalim ni Lee Mi-on.
Isang malaking grupo ng mga ligaw na tao ang tila pumasok sa hilagang bahagi ng Korea nang walang anumang babala. Noong una, akala ko sila ay nagwawasak lamang sa mga lugar na hindi pa natutuklasan, ngunit ngayon ay bumababa sila sa timog. May isang minahan ng mahika ng pamilya na 2 araw na biyahe mula dito. Mga ligaw na kriminal na naglalakbay sa buong rehiyon. Ang mga ligaw na tao ay hindi magtatangkang pumasok sa teritoryo ng pamilya nang walang dahilan. Ngunit hindi pumayag si Lee Dong-kwan, tahasang ipinahayag kay Lee Mi-on, sa labas, mukhang mga ligaw na tao, ngunit maaari rin itong maging isang uri ng disgise. Tiyak na may isang puwersa sa likod nito. Si Lee Mi-on ay nag-isip muli at napagtanto na hindi ito mali. Batay sa kanyang nalalaman, itinuro niya, may balita rin na ang Longchay ay naglipat ng mga puwersa sa hilagang bahagi. Ang pangunahing tauhang binanggit ni Lee Mi-on ay hindi isang maliit na puwersa kundi isang napakalaking puwersa ng Longchay. Hanggang ngayon, patuloy silang nagiging mapaghamong sa pamilya ng sumuo sa pamamagitan ng pagsalakay sa kanilang mga hindi pa natutuklasang lupain. Si Lee Mi-on ay hindi nag-aalala, sa halip, siya ay nag-isip, tila ang impormasyon tungkol sa pag-alis ng kanyang ama mula sa pamilya ay nahayag. Ito ay tiyak na isang mahusay na pagkakataon para sa mga kaaway. Agad na sumagot si Lee Dong-kwan, tulad ng inutusan, mayroon tayong mas mabilis na impormasyon kaysa sa pamilya. Ang mga bagay na kailangan malaman ni Lee Mi-on ay malinaw na. Agad na sumagot si Lee Dong-kwan, tulad ng inutusan, mayroon tayong mas mabilis na impormasyon kaysa sa pamilya. Walang pag-aalinlangan, tumayo siya at nagbigay ng susunod na utos. Una, makipagtulungan sa Departamento ng Intelihensya upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Nang umalis si Lee Dong-kwan, naiwan si Lee Mi-on na nag-iisa sa silid, hindi niya maiwasang tumingin sa bintana, sa kanyang kutob, naramdaman niyang may hindi tama. Malungkot siyang nag-isip, sana ito ay isang maling kutob lamang. Sa isang iglap, ang eksena ay lumipat sa isang madamong lugar, ligaw, sa ilalim ng kanyang mga paa, ay may mga liwanag na kumikislap sa paligid ng gubat. Isang mahiwagang kwintas ang nagniningning, naglalabas ng mga nakakatakot na tunog, nagbabala ng isang masamang balita na malapit nang mangyari. Hindi nagtagal, ang liwanag mula sa kwintas ay sumiklab, isang puwang na tubig ang biglang lumitaw at nagwasak sa katahimikan ng gubat. Mula sa puwang, isang malaking figura at mga pabilog na bakal ang lumitaw, kasama ang isang misteryosong